Isang kurot sa puso, isang traidor na yakap. Akala ni Franca, ang tamis ng leche flan na gawa ng kanyang biyanan ay tanda ng pagmamahal. Iyon pala, ito ang nakakalason na huling hapunan na inihanda para sa kanyang kamatayan. Sa Bulacan, sa gilid ng ilog kung saan ang mga banig ay hinahabi, nang may pag-asa, isang babae ang magbabangon mula sa abo ng pagtataksil. Sino ang mananalo? Ang tusong pagmamahal o ang katotohanang matagal nang ibinaon sa lupa? Pakinggan ang kwento ng ang huling leche flan. Ibigay mo na yan sa kanya, Ramon. Huwag mong kakalimutan ang bilin ko. Siguraduhin mong mauubos niya ang bawat piraso. Pagkatapos nito, magiging malaya na rin tayo sa pasakit ng babaeng yan. Ang mga salitang iyon ay nagmula sa kabilang panig ng manipis na dingding ng kusina. Tila mga patalim na dumaan sa pandinig ni Franca. Nanigas ang kanyang mga kamay na noong mga sandaling iyon ay abala sa pag-aayos ng mga huling sangkap para sa hapunan. Hindi niya kailangang tignan kung sino ang nagsasalita. Kilala niya ang malamig at mapanuring boses ni Doña Candelaria, ang kanyang biyenan, na tila ang bawat salita ay may kalakip na hatol. Ngunit sa halip na sumagot o humarap, nanatiling nakayuko si Franca. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa malaking kawali ng kare-kare na kanina pa niya sinimulang lutuin simula pa noong 3 ng madaling araw. Ang usok na nagmumula sa mainit na sarsa ay humahalimuyak sa buong kabahayan, dala ang bango ng mani at bagoong na pinaghirapan niyang dikdikin ng mano-mano. Pawisan ang kanyang noo at ang kanyang mga daliri ay may mga bakas ng paso mula sa mainit na kalan, ngunit tila wala siyang nararamdamang sakit sa balat. Ang mas matinding kirot ay nananahan sa kanyang dibdib. Ngayong araw ang kanyang ika-35 kaarawan. Sa loob ng 10 taon ng pagsasama nila ni Ramon, hindi siya kailanman humiling ng malaking handaan. Ang tanging hiling niya ay ang maalala siya. Ngunit mula nang sumikat ang araw, hanggang sa magsimulang lumubog ang hapon sa gilid ng ilog ng Bulacan, walang isang boses ang bumati sa kanya. Walang mainit na yakap mula sa asawa at walang munting regalo mula sa pamilyang itinuring niyang sarili. Ang tanging natanggap niya ay ang walang katapusang listahan ng mga utos para sa pista ng pamilya dahil araw din iyon ng kanilang patron. Happy birthday sa akin. Ang mahinang bulong ni Franca sa kanyang sarili ay nalunod sa ingay ng mga tawanan sa labas ng kusina. Naririnig niya ang malakas na boses ni Ramon na nakikipag-inuman sa mga kamag-anak at ang malambing na boses ni Veronica, ang may-ari ng parlor sa bayan na madalas nang bumisita sa kanilang tahanan. Nang dumating ang gabi, ang hapagkainan ay punong-puno ng pagkain at ligaya. Si Franca, gaya ng dati, ay nanatili sa gilid, tila isang anino na tanging tagasilbi lamang ang tungkulin. Nang matapos ang lahat at busog na ang mga panauhin, biglang tumayo si Doña Candelaria. Ang kanyang muka ay nababalot ng isang hindi maipaliwanag na kabaitan. Isang ngingiting tila hinabi mula sa pinakamahusay na seda, ngunit may nakatagong tinik. Franca, hiha, lumapit ka rito. Ang tawag ng matanda ay muling nagpatahimik sa paligid. Alam kong napagod ka sa buong araw na paghahanda para sa aming pista. At dahil alam kong kaarawan mo rin ngayon, may inihanda akong munting sorpresa para sa'yo. Inilabas ng matanda ang isang maliit na plato. Doon ay nakapatong ang isang piraso ng leche flan, madilaw at makintab. Dahil sa matamis na arnibal, ito ang paboritong panghimagas ni Franca, ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya ng kanyang namayapang ina. Sige na, kainin mo na ito. Regalo ko ito para sa'yo dahil sa lahat ng sakripisyo mo sa pamilyang ito. Sabi ni Doña Candelaria habang iniaabot ang kutsara sa kanya. Naramdaman ni Franca ang pag-init ng kanyang mga mata. Sa kabila ng lahat ng naririnig niyang masasamang salita kanina, tila gumuho ang kanyang pagduda. Marahil ay mali lang siya nang narinig.
Marahil, sa kaibuturan ng puso ng kanyang biyenan, ay mayroon pa ring puwang para sa pagmamahal. Akmang kukunin na niya ang kutsara nang maramdaman niya ang isang matinding titig mula sa sulok ng silid. Doon ay nakaupo si Luis, ang kapatid ni Ramon. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang kahoy na tungkod at ang kanyang mga mata ay tila nagsusumigaw ng babala. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, bumagsak ang kahoy na tungkod ni Luis sa semento na lumikha ng isang matunog at mabigat na ingay na bumasag sa katahimikan ng silid. Ang bawat tao sa paligid ay napalingon sa kanya. "Pasensya na, Franca. Nadulas lang ang aking kamay." Ang boses ni Luis ay paos ngunit may diin. Sa pagyuko ni Franca upang tulungan ang kanyang bayaw, nahagi ng kanyang paningin ang bag ni Veronica na nakabukas sa ibabaw ng upuan sa tabi ni Ramon. Sa loob nito, sa ilalim ng mga kolorete at pabango, ay may isang maliit na bote. Kahit madilim, malinaw niyang nabasa ang nakasulat sa etiketa na may larawan ng bungo at mga buto. Isang lason na ginagamit para sa mga peste sa bukid. Nanlamig ang buong katawan ni Franca. Ang init ng kagalakang naramdaman niya kanina ay biglang naging yelo na dumaoy sa kanyang mga ugat. Tumingin siyang muli sa leche flan na nasa harap niya. Ang matamis na amoy nito ay tila naging amoy ng nabubulok na hininga ng kamatayan. "Bakit hindi mo pa kinakain, Franca? Masarap iyan. Pinaghirapan ko yang ihanda para sa'yo." Ang udyok ni Doña Candelaria ay tila isang bulong ng demonyo sa kanyang pandinig. Nanginginig ang mga kamay ni Franca habang hawak ang kutsara. Tumingin siya kay Ramon, ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buhay, lupa at pangarap. Ngunit ang kanyang asawa ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. Sa halip, abala ito sa pag-iwas ng tingin habang mabilis na nilalagok ang kanyang alak. Sa gitna ng malawak at marangyang bahay na itinayo mula sa kanyang mana, naramdaman ni Franca ang pinakamatinding pangungulila. Siya ay napapalibutan ng mga taong tinawag niyang pamilya, ngunit tila siya ay nakatayo sa gitna ng isang libingan. Ang tanong na paulit-ulit na umaalingaungaw sa kanyang isipan ay tila isang tinik na lalong bumaon sa kanyang puso. Ito ba ang halaga ng aking katapatan? Ang mamatay sa kamay ng mga taong pinaglingkuran ko ng buong puso? Nanatiling nakatapat ang kutsara sa kanyang bibig, habang ang bawat segundo ay tila isang habang buhay na paghihintay kung tatanggapin ba niya ang huling regalo ng kamatayan o hahayaan niyang ang katotohanan ang tuluyang pumatay sa kanyang natitirang pag-asa. Dahan-dahang ibinaba ni Franca ang kutsara sa pinggan. Ang bawat galaw niya ay tila isang mabigat na pasanin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng hapag-kainan. Tumingin siya sa kanyang biyenan at sa isang sandali, nakita niya ang isang estranghero sa likod ng mga pamilyar na kulubot sa mukha ni Doña Candelaria. "Masama po ang pakiramdam ko, ma." Ang mahinang tugon ni Franca. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang. "Siguro po ay dahil sa maghapong pagluluto sa harap ng kalan. Parang umiikot ang paningin ko. Sayang naman ang paghahanda ko kung hindi mo titikman." Ang sagot ng matanda. Ang tono ng boses ay nananatiling malumanay, ngunit ang kanyang mga mata ay tila dalawang matalas na balisong na sumusuri sa bawat reaksyon ng Mena. "Kahit isang subo lang, Hija, para naman hindi masayang ang effort ko." Bago pa man makasagot si Franca, muling kumilos si Luis. "Franca, pakitulungan mo naman ako. Gusto ko nang bumalik sa kwarto. Sumasakit ang aking binti at kailangan ko nang uminom ng gamot." Ang hiling ni Luis ay nagsilbing isang lubid na sumagip kay Franca mula sa malalim na bangin. Mabilis siyang tumayo, hindi man lang tinitignan ang plato ng leche flan o ang nagngangalit na mukha ni Ramon. Habang inaalalayan niya ang bayaw, naramdaman niya ang higpit ng hawak nito sa kanyang braso, isang tahimik na komunikasyon ng pagdamay at babala. Nang makarating sila sa maliit at madilim na silid ni Luis,
Doon lamang nakahinga ng maluwag si Franca, ngunit ang bawat hininga niya ay tila may kasamang pait. Lumingon siya sa paligid ng bahay na itinuring niyang tahanan sa loob ng 10 taon. Ito ang bahay na itinayo mula sa pawis ng kanyang ama. Ang lupang kinatatayuan nito ay ang tanging pamana na natira sa kanya. Ngunit lahat ng iyon ay ipinangalan niya kay Ramon dahil sa tiwala, dahil sa pag-ibig. Naalala niya ang bawat alahas na isinangla niya para lang matustusan ang puhunan ng tindahan ni Ramon. Naalala niya ang mga gabi na hindi siya natutulog para lang alagaan si Doña Candelaria nang magkasakit ito ng malubha. Siya ang nagpapalit ng lampin, siya ang nagpupunas ng katawan nito, at siya ang tumatanggap ng lahat ng sumbat kapag matigas ang pagkain o hindi maayos ang pagkakalinis ng sahig. Isang alipin na walang bayad, ang mapait na kaisipan ni Franca. Iyon lang pala ang tingin nila sa akin. Lumabas siya ng kwarto ni Luis at dumiretso sa likod ng bahay upang kumuha ng basura na itatapon. Habang bitbit ang itim na plastik, napansin niya ang ilang piraso ng papel na nakalabas mula rito. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang kaba na hindi niya maipaliwanag. Inilapag niya ang plastik sa semento at dahan-dahang binuklat ang mga lukot na dokumento. Doon sa ilalim ng malamlam na liwanag ng bumbilya sa garahe, nabasa niya ang mga salitang dumurog sa huling hibla ng kanyang pagkatao. Ito ay isang kontrata ng life insurance. Ang halaga ng bilyon-bilyong piso ay ibabayad sa benepisyaryo kung sakaling mamatay ang nakasiguro, at ang pangalang nakasulat doon bilang insured ay Franca Llorente. Ang benepisyaryo? Si Ramon Villacrucis. Sa tabi nito ay may isa pang dokumento, isang application para sa paglilipat ng titulo ng lupain. Nakalagay doon ang pirma ni Ramon at isang pirma na pilit na ginaya ang sulat kamay ni Franca. Hindi lang pala ang kanyang buhay ang gustong kunin ng mga ito. Gusto nilang ubusin pati ang kanyang pagkakakilanlan, ang kanyang dangal, at ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang mga ninuno. Ang bawat butil ng pawis niya sa paghahabi ng banig ay tila naging dugo na dumanak sa mga papel na hawak niya. Mula sa bintana ng itaas na palapag, narinig niya ang tawa ni Veronica. Isang tawa na puno ng pangungutya at tagumpay na tila ipinapamukha sa kanya na siya ay isa na lamang basurang itatapon matapos pakinabangan. Franca, nasaan ka na ba? Ang daming hugasin dito sa kusina. Huwag kang mag-inarte dahil lang sa birthday mo. Ang sigaw ni Doña Candelaria ay umalingaw-ngaw sa buong bakuran, tila isang latigo na humahagupit sa kanyang likuran. Hindi gumalaw si Franca. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at dinama ang lamig ng gabi. Ang kanyang luha ay hindi na pumatak. Ang apoy ng galit at sakit sa loob niya ay dahan-dahang nagiging isang malamig at matigas na desisyon. Ang babaeng hinahamak nila, ang babaeng itinuring nilang tuntungan patungo sa kanilang luho, ay wala na. Tumingin siya sa kanyang mga palad na magaspang dahil sa pagtatrabaho. Ang mga palad na ito ang nagpakain sa kanila, at ang mga palad din na ito ang magtitibag sa palasyo ng kasinungalingan na itinayo nila. Ramon, Veronica. Ang bulong ni Franca sa hangin, ang kanyang boses ay tila isang sumpa na nanunuot sa bawat sulok ng kadiliman. Hindi niyo alam kung anong klaseng halimaw ang ginising niyo sa loob ng isang martir. Bumalik siya sa loob ng bahay. Ang kanyang bawat hakbang ay may bigat ng katarungan. Pagpasok niya sa kusina, nakita niya ang plato ng leche flan na naroon pa rin sa mesa. Naghihintay, nag-aanyaya. Tumingin siya kay Doña Candelaria na kasalukuyang nagbibilang ng pera sa kanyang pitaka. Tapos na po ang paghahabi ko ng banig para sa inyo, ma. Ang sabi ni Franca nang may kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. Ngayon, ako naman ang magtuturo sa inyo kung paano ang tunay na pagtitiis. Ang kadiliman sa loob ng maliit na silid ni Franca ay tila isang malapot na likido
na dahan-dahang lumulunod sa kanya. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama. Ang mga lukot na dokumentong nakuha niya sa basura ay mahigpit niyang hawak. Tila ito ang tanging ebidensya na siya ay buhay pa at hindi pa isang alaala. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan na sumisilip sa siwang ng bintanang gawa sa kapis na nagbibigay ng maputlang guhit sa sahig na gawa sa nara. Narinig niya ang mahinang pag-ikot ng kandado ng kanyang pinto. Ang kanyang puso ay biglang lumukso sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok nito ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Inasahan niyang si Ramon ang papasok, dala ang kanyang mga kasinungalingan, ngunit ang aninong dahan-dahang pumasok ay mas matangkad at mas payat. Nanlaki ang mga mata ni Franca nang makita niya ang figura sa harap niya. Si Luis. Ngunit hindi ito ang Luis na nakita niya kanina na nakaupo sa wheelchair at tila lantang gulay. Nakatayo ito ng tuwid. Ang kanyang mga binti ay matatag na nakatapak sa sahig at ang kanyang mga hakbang ay walang tunog. Tila isang aninong gumagala sa gitna ng gabi. Luis? Ang gulantang na bulong ni Franca. Ang kanyang tinig ay halos hindi lumabas sa kanyang tuyong lalamunan. Nakakatayo ka? Paano? Agad na itinaas ni Luis ang kanyang daliri sa kanyang mga labi. Isang hiling para sa katahimikan. Lumapit siya kay Franca at dahan-dahang naupo sa sahig sa paanan nito. Hindi gaya ng isang may kapansanan, kundi gaya ng isang mandirigmang nagpapahinga. Kailangan kong magpanggap, Franca. Ang mahinang tugon ni Luis, ang kanyang boses, ay malalim at puno ng hinanakit. Sa bahay na ito, ang kahinaan ay kaligtasan. Kung alam nilang malakas ako, matagal na nila akong itinapon o mas malala pa. Alam mo kung ano ang kaya nilang gawin. Nakita mo ang nasa loob ng leche flan. Naramdaman ni Franca ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Bakit, Luis? Bakit nila ito ginagawa sa akin? Wala akong ibang ginawa, kundi mahalin sila. Tumingin si Luis sa mga mata ni Franca at doon ay nakita ng babae ang isang pamilyar na sugat. Dahil sa pera, Franca. Dahil sa lupang ito, ang aking ina at si Ramon. Wala silang sinasamba kundi ang luho. Ako rin ay biktima nila noon. Ang aksidente na nagpaparalisa sa akin, hindi iyon aksidente. Iyon ay utos ni inay para makuha ang aking bahagi sa mana ni itay. Kaya nagpanggap akong hindi na makakalakad. Iyon lang ang paraan para manatili ako sa loob ng bahay na ito at mabantayan ang bawat dumi na ginagawa nila. Hinawakan ni Luis ang kamay ni Franca. Ang init ng kanyang palad ay nagbigay ng isang kakaibang pakiramdam ng seguridad. Isang pakiramdam na matagal nang nawala sa buhay ng babae. Huwag kang iinom ng anumang ibibigay nila, Franca. Lalo na ang mga gamot na sinasabi ni Ramon na pampalakas. May lason ang bawat pagmamalasakit na ipinapakita nila. Sandaling natahimik ang paligid, tanging ang malayo at banayad na agos ng ilog ang naririnig. Ngunit ang katahimikan ay bumasag nang maalala ni Luis ang isang bagay. Franca, may narinig akong tawag ni Ramon kanina sa balkonahe. May kausap siya at tinawag niya itong legal wife. Hindi ko alam kung sino, pero mukhang may mas malalim pa silang itinatago bukod kay Veronica. Ang impormasyong yon ay tila isang bagong latigo na humagupit sa kaluluwa ni Franca. Legal wife? Kung ganoon, ano siya sa buhay ni Ramon? Isang kasangkapan lang? Isang bangko na pwedeng nakawan hanggang sa maubos? Kailangan nating mag-ingat. Ang patuloy ni Luis. Magtulungan tayo. Ako ang magsisilbing mata mo sa dilim, Franca. Pero sa ngayon, kailangan mong maging matatag. Huwag mong ipakita sa kanila na alam mo na ang lahat. Bago pa makasagot si Franca, narinig nila ang mabibigat na yabag ng mga paa mula sa pasilyo. Ang tunog ng mga tsinelas na humahahalik sa sahig
ay papunta sa direksyon ng kanyang silid. Mabilis na gumapang si Luis patungo sa ilalim ng kama. Ang kanyang bawat galaw ay mabilis at walang ingay gaya ng isang sanay na mga ngaso. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas. Si Ramon, ang nakatayo roon, may hawak na isang basong gatas na umuusok pa sa init. Ang kanyang nangiti ay tila isang maskara ng kabaitan na pilit na isinuot sa isang mukha ng kapahamakan. "Franca, mahal ko," ang tawag ni Ramon. Ang kanyang tinig ay malambing, ngunit may kalakip na panganib. "Gising ka pa pala. Hindi ako makatulog dahil alam kong masama ang pakiramdam mo. Hele, inumin mo muna itong gatas. Pampalakas ito para bukas. Marami pa tayong gagawin sa tindahan." Tumingin si Franca sa baso. Pagkatapos ay sa mga mata ng kanyang asawa. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Alam niyang nasa ilalim ng kanyang kama si Luis, at alam niyang ang gatas na hawak ni Ramon ay maaring ang kanyang huling hantungan. "Salamat, Ramon," ang sabi ni Franca. Ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng takot. "Napakabait mo talagang asawa." Iniabot ni Ramon ang baso, at sa sandaling magdikit ang kanilang mga daliri, naramdaman ni Franca ang panginginig ng kamay ng asawa. Isang panginginig ng isang taong alam na siya ay gumagawa ng isang krimen. Nanatiling nakatitig si Franca sa puting likido sa loob ng baso. Ang usok na nagmumula rito ay dahan-dahang humahalimuyak, tila isang mapanlinlang na ulap na gustong bumalot sa kanyang kamalayan. Sa ilalim ng kanyang kama, nararamdaman niya ang bawat pigil na hininga ni Luis. Ang katahimikan sa silid ay tila isang lubid na unti-unting humihigpit sa kanyang leher. "Hon, bakit tinititigan mo lang? Masarap yan. Nilagyan ko ng honey para masarap ang tulog mo," ang sabi ni Ramon, habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang humahaplos sa balikat ni Franca. Ang haplos na yon, na dati ay nagbibigay sa kanya ng init at kapanatagan, ngayon ay tila ba gumagapang na uod sa kanyang balat. Naramdaman ni Franca ang pagnanais na sumigaw, na itapon ang baso sa mukha ng asawa at sabihing alam na niya ang lahat. Ngunit naalala niya ang mga mata ni Luis, ang mga mata ng isang taong naghintay ng maraming taon sa dilim. "Masyado pang mainit, Ramon," ang mahinahong sagot ni Franca. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. "Ipapahinga ko lang muna ang aking lalamunan. Ilalagay ko muna rito sa tabi." Dahan-dahan niyang inilapag ang baso sa maliit na lamesang kahoy sa tabi ng kanyang kama. Ang pagdikit ng baso sa kahoy ay lumikha ng isang matunog na hudyat sa gitna ng katahimikan. Bahagyang kumunot ang noo ni Ramon. Ang kanyang mga mata ay sandaling nagdilim. Isang ekspresyon na bihirang makita ni Franca noon. "Inumin mo na, Franca. Alam mo namang ayaw ni nanay na nag-aaksaya tayo. At saka, napansin ko nitong mga nakaraang araw, parang nagiging makalimutin ka na. Baka kulang ka lang sa sustansya." Ang bawat salita ni Ramon ay tila isang pako na ibinabaon sa pagkatao ni Franca. Iyon ang paraan ng pagpapahirap nila sa kanya. Ang dahan-dahang pagpaparamdam na siya ay may sakit, na siya ay hindi na maayos ang pag-iisip, hanggang sa maniwala siya mismo sa kanilang mga kasinungalingan. "Huwag kang mag-alala. Iinumin ko ito bago ako humiga." Pilit nang ngumiti si Franca, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Salamat sa pag-aalaga, Ramon. Napakaswerte ko talaga sa inyo ni Ma." Tila nasiyahan si Ramon sa narinig. Yumuko siya at hinalikan si Franca sa noo. Ang halik na iyon ay malamig, walang buhay. Tila halik ng isang taong nagpapaalam sa isang bangkay. "Sige, matulog ka na ng mahimbing. Maaga pa tayo bukas para sa inventory sa tindahan." Nang tuluyang sumara ang pinto at lumayo ang tunog ng mga yabag ni Ramon, mabilis na lumabas si Luis mula sa ilalim ng kama. Agad niyang kinuha ang baso ng gatas at lumapit sa bintana. Dahan-dahan niyang ibinuhos ang laman nito sa paso ng halaman sa labas, sinisiguradong walang ingay na malilikha.
ang pagtapon ng likido sa lupa. Huwag kang magpapadala sa matatamis niyang salita. Franca, ang babala ni Luis. Habang ibinabalik ang baso sa lamesa, may natira pang kaunting bakas ng gatas sa gilid nito para magmukhang nainom. Ang gatas na yan ay hindi pampatulog. Iyan ay para dahan-dahang pahinain ang iyong puso hanggang sa hindi na ito makayanan ang pagtibok. Napaupo si Franca sa sahig. Ang kanyang lakas ay tila biglang pumanaw. 10 taon, Luis. 10 taon ko siyang minahal ng higit sa sarili ko. Bakit kailangang humantong sa ganito? Dahil ang demonyo ay hindi laging may sungay, Franca. Minsan, sila ay nakasuot ng barong at may hawak na rosaryo. Ang sagot ni Luis nang may pait. Kinabukasan, ang bahay ay bumalik sa dati nitong ritmo. Ang ingay ng mga kagamitan sa kusina na ginagamit ni Doña Candelaria ay tila isang hudyat ng bagong araw ng paghihirap. Ngunit sa gitna ng paglilinis ni Franca sa sala, isang kakaibang tunog ang nanggaling sa kanyang lumang telepono na nakapatong sa ibabaw ng piano. Isang mensahe ang bumungad sa kanya. Isang numerong hindi nakarehistro. Magandang umaga, Mrs. Llorente. Attorney Graciela Mendoza ito. Kailangan nating mag-usap tungkol sa huling testamento ng iyong ama na iniwan sa aking pangangalaga. May mga kondisyon doon na hindi pa naisa sa katuparan at kailangan mong malaman ang katotohanan bago ang lahat. Naramdaman ni Franca ang biglang pagbilis ng daloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Ang testamento ng kanyang ama? Akala niya ay matagal nang naayos ang lahat ni Ramon. Franca, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Ang dumi-dumi ng sahig. Hindi ka ba marunong magpunas ng maayos? Ang sigaw ni Doña Candelaria ay tila isang kulog na bumasag sa kanyang pag-iisip. Dahan-dahang ibinaba ni Franca ang telepono at kinuha ang basahan. Habang nakaluhod siya sa sahig at kinukuskos ang makintab na kahoy, tumingin siya sa refleksyon ng kanyang sarili sa sahig. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang Franca na laging yumuyuko. Sa likod ng mga matang puno ng luha, may isang bagong liwanag na nagsisimulang mag-alab. Tumingala siya at nakita si Veronica na pababa ng hagdan. Suot ang isa sa mga mamahaling damit na Franca ang nagbayad. Nagkatinginan sila at sa unang pagkakataon, hindi si Franca ang unang umiwas ng tingin. Ang bawat hakbang ni Franca palabas ng tarangkahan ng kanilang bakuran ay tila pagpuknat ng isang malalim na sugat. Sinabi niya kay Doña Candelaria na pupunta siya sa palengke upang bumili ng mga sariwang sangkap para sa espesyal na hapunan ni Ramon. Isang dahilan na mabilis na kinagat ng matanda dahil sa labis na katakawan nito sa masasarap na pagkain. Bit-bit ang kanyang bayong. Lumakad si Franca patungo sa kabayanan ng Bulacan. Ang sikat ng araw ay tila sumasabay sa init ng kanyang nararamdaman, ngunit sa halip na manghina, lalong tumitibay ang kanyang loob. Sa isang maliit at tahimik na silid sa likod ng lumang simbahan, naghihintay ang isang babaeng magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Mrs. Villacruzes? O mas gusto mong tawagin kitang Franca Llorente? Ang boses ni Attorney Graciela Mendoza ay mahinahon ngunit may awtoridad. Nakaupo siya sa harap ng mga tumpok ng dokumento. Ang kanyang mga mata ay puno ng simpatya. Franca na lang po, attorney. Ang sagot niya habang dahan-dahang nauupo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa strap ng kanyang bayong. Franca, kailangan mong magpakatatag sa sasabihin ko. Panimula ng abogado. Ang iyong ama, bago siya namatay, ay nag-iwan ng isang trust fund at ang titulo ng lupain sa ilalim ng isang kondisyon. Hindi ito maaaring ilipat sa pangalan ng iyong asawa nang walang pirma mo sa harap ng isang notaryo, publiko, na ako ang itinalaga niya. Ibinaba ni Graciela ang isang papel sa harap ni Franca. Ngunit ayon sa mga record na nakuha ko, may lumabas na dokumento 6 na buwan na ang nakalilipas. May pirma mo rito, Franca. Isang pirma na ginamit upang isang laang lupain para sa isang malaking loan sa bangko.
Naramdaman ni Franca ang biglang paglamig ng kanyang sikmura. Hindi ako pumirma sa anumang papel, attorney. Wala akong alam sa loan na yan. Iyon na nga ang hinala ko. Tumango si Graciela. Forgery ang ginawa nila. At hindi lang iyon. Ang perang nakuha sa loan ay hindi napunta sa tindahan ni Ramon. Ginamit ito upang bayaran ang mga utang niya sa sugal at upang punduhan ang negosyo ng isang babaeng nagngangalang Veronica Salazar. Ang bawat salita ni Graciela ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Franca. Hindi lang pala siya ginawang alila. Ninakawan pa siya ng kanyang kinabukasan para lamang sa luho ng kabit ng kanyang asawa. Ang lupang pinaghirapan ng kanyang ama, ang lupang pangarap niyang gawing sentro ng mga manghahabi, ay dahan-dahang nilalamon ng mga utang ni Ramon. Ano po ang maaari kong gawin? Ang tanong ni Franca. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at pait. Kailangan nating patunayan na peke ang pirma at kailangan nating makakuha ng mas marami pang ebidensya ng kanilang balak na pananakit sa iyo. Kung totoo ang sinabi mo tungkol sa insurance policy, kailangan nating makuha ang orihinal na kopya niyon. Payo ng abogado. Paglabas ni Franca sa simbahan, tila nagbago ang kulay ng mundo sa kanyang paningin. Ang bawat tao na nadadaanan niya ay tila may dalang lihim. Sa kanyang paglalakad pabalik, dumaan siya sa isang tindahan ng mga sinulid. Doon, bumili siya ng isang maliit na rolyo ng pulang sutla. Isang kulay na hindi niya kailanman ginamit sa kanyang mga banig. Ito ang magiging simbolo ng kanyang paniningil. Isang pulang sinulid na tatahi sa katarungang matagal na ipinagkait sa kanya. Nang makarating siya sa tapat ng kanilang bahay, nakita niya si Ramon na nakatayo sa balkonahe, tila may hinihintay. Ang kanyang mukha ay madilim at ang kanyang mga mata ay matalas na nakatitig sa bawat galaw ni Franca. Saan ka nanggaling, Franca? Ang tanong ni Ramon. Ang kanyang boses ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Sabi ni nanay, kanina ka pa umalis. At sabi ng isang kakilala ko, nakita ka raw niyang kausap ang isang babaeng hindi taga rito sa tapat ng simbahan. Sino ang kausap mo? Humigpit ang kapit ni Franca sa kanyang bayong, nararamdaman ang matigas na rolyo ng pulang sinulid sa loob nito. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot. Bumili lang ako ng mga kailangan para sa paborito mong ulam, Ramon. Ang sagot ni Franca. Ang kanyang mga mata ay diretso at walang kaba na tumingin sa asawa. At ang kausap ko? Isang matandang babae lang na humihingi ng tulong. Bakit? May dapat ba akong ikatakot sa pakikipag-usap sa ibang tao? Nagkatitigan ang mag-asawa. Sa gitna ng katahimikan ng hapon, tila may isang hindi nakikitang guhit na nabuo sa pagitan nila. Isang guhit na naghihiwalay sa biktima at sa mananalakay. Ang titig ni Ramon ay tila isang malapot na mantsa na hindi maalis sa balat ni Franca. Sa loob ng ilang sandali, ang tanging naririnig sa balkonahe ay ang mabigat na paghinga ng lalaki at ang malayo, tila nanunudyong huni ng mga kuliglig sa labas. Ngunit sa halip na yumuko, nanatiling matatag ang leeg ni Franca, ang kanyang mga mata ay naging salamin ng kawalan ng malay na pilit niyang isinusuot. Hon, why are you acting so strange? Masyado ka namang seryoso. Akala mo naman ay may ginagawa akong masama. Ang sabi ni Franca nang may halong pilit na pagtawa. Ang tunog ng kanyang boses ay tila manipis na kristal na anumang oras ay maaaring mabasag. Lumapit siya kay Ramon at dahan-dahang hinawakan ang braso nito. Gusto ko lang namang sorpresahin ka sa hapunan. Sabi kasi ni nanay, kailangan kitang alagaan ng mabuti para hindi ka na laging pagod sa tindahan. Ang pagbanggit sa kanyang ina ay tila nagpalambot sa matigas na anyo ni Ramon. Dahan-dahang nawala ang talas ng kanyang mga mata, ngunit ang hinala ay nananatili pa ring nakatago sa ilalim ng kanyang mga talukap. Make sure you're telling the truth, Franca.
Alam mo namang ayaw ko sa lahat ay ang pinaglilihiman ako. Sige na, pumasok ka na sa loob. Kanina ka pa hinahanap ni nanay, kailangan niya raw ng tulong sa kanyang mga nobena. Pagpasok ni Franca sa sala, ang amoy ng insenso at kandila ay agad na sumalubong sa kanya. Nakaupo si Doña Candelaria sa kanyang paboritong tumba-tumba. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na humahawak sa mga butil ng rosaryo. Ngunit sa halip na kapayapaan, ang mukha ng matanda ay puno ng pagkainis. Iha, ang tagal mo naman sa palengke. Akala ko ba ay bibili ka lang ng rekado? Ang dumi-dumi na ng altar. Hindi mo man lang nagawang punasan bago ka umalis. Ang sermon ng matanda nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Ang bawat salita ay tila isang latigo na humahagupit sa pagkatao ni Franca. Pasensya na po, ma. Marami lang pong tao sa labas. Mahinahong sagot ni Franca. Sinimulan niyang linisin ang altar. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahawak sa mga imahen ng santo na tila ba humihingi siya ng tawad sa paggamit ng kanilang silid para sa pagtatago ng galit. Habang nagpupunas, nakita niya si Veronica na nasa kabilang silid, abala sa pag-aayos ng buhok at tila may hinihintay na tawag. Ang bawat ngiti ng babaeng yon ay tila isang paalala ng lahat ng ninakaw sa kanya. Nang sumapit ang hating gabi, nang ang buong bahay ay balot na ng katahimikan, dahan-dahang bumaba si Franca patungo sa kusina upang kumuha ng tubig. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng refrigerator, nakita niya si Luis. Nakatayo ito malapit sa lababo. Tila malalim ang iniisip habang nakatingin sa labas ng bintana. Hindi ka rin ba makatulog? Ang tanong ni Franca sa isang mahinang bulong. Lumingon si Luis at sa kanyang mga mata ay nakita ni Franca ang isang emosyon na hindi niya inaasahan, ang paghanga. Nakita ko ang ginawa mo kanina kay Ramon. You were brave, Franca. Pero mag-ingat ka. Lalo silang nagiging mapanganib kapag nararamdaman nilang may nagbabago sa biktima nila. Dahan-dahang lumapit si Luis at kinuha ang isang piraso ng tinapay sa mesa. Pinaghatian niya ito at ibinigay ang kalahati kay Franca. Kain ka muna. Kailangan mo ng lakas para sa bukas. Ang pagbabahagi nila ng tinapay sa gitna ng kadiliman ay tila isang sagradong seremonya. Ang init ng tinapay at ang presensya ni Luis ay nagbigay kay Franca ng isang uri ng kilig na hindi base sa pagnanasa, kundi sa isang malalim na koneksyon ng dalawang kaluluwang kapwa sugatan at naghahanap ng katarungan. Sa sandaling iyon, hindi siya nag-iisa. Luis, may nakuha akong recorder. Bulong ni Franca, inilabas ang isang maliit na gadget mula sa bulsa ng kanyang duster. Ilalagay ko ito sa ilalim ng mesa sa balkonahe bukas. Alam kong doon sila nag-uusap ni Veronica kapag akala nila ay tulog na ako. Delikado ang iniisip mo, Franca. Ang babala ni Luis, ngunit may bakas ng suporta sa kanyang tinig. Pero kung yan ang kailangan para matapos ang paghihirap mo, tutulungan kita. Kinabukasan, habang ang lahat ay abala sa kanilang sariling mga mundo, palihim na ikinabit ni Franca ang recorder sa ilalim ng lamesang kahoy sa balkonahe. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Ang bawat galaw ng kanyang mga kamay ay puno ng kaba. Nang magtatanghalian na, napansin ni Franca na tila may hinahanap si Doña Candelaria sa sala. Ang matanda ay nagbubuklat ng mga unan at tumitingin sa ilalim ng mga dekorasyon. Franca, may nakita ka bang maliit na itim na bagay dito sa sala? Ang bulyaw ng matanda, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Nawawala ang aking recorder na ginagamit ko sa pag-aaral ng aking mga nobena. Ikaw ba ang kumuha? Nanigas si Franca sa kanyang kinatatayuan. Ang recorder na ginamit niya ay hindi sa kanya. Iyon ay kinuha niya sa gamit ng matanda dahil akala niya ay hindi ito mapapansin. Ma, wala po akong kinukuha. Pilit na sagot ni Franca, ngunit ang kanyang mga palad ay nagsisimula ng pagpawisan.
Huwag kang magsinungaling sa akin. Alam kong ikaw lang ang nakikialam sa mga gamit ko rito. Sigaw ni Doña Candelaria habang mabilis na lumalapit kay Franca. Biglang sumulpot si Ramon mula sa likuran. Ang kanyang mukha ay puno ng pagduda. Ano to, Franca? May itinatago ka ba talaga sa amin? Ang tanong ni Ramon habang dahan-dahang kinakapkapan ang bulsa ng duster ni Franca. Sa gitna ng tensyon, naramdaman ni Franca ang malamig na sensasyon ng pagkakaipit. Ang bawat segundo ay tila isang hakbang patungo sa isang bangin. Kung mahuhuli siya, hindi lang ang kanyang plano ang masisira, kundi pati na rin ang kanyang tanging pagkakataon na makalaya. Ang bawat pagdampi ng mga daliri ni Ramon sa bulsa ng duster ni Franca ay tila pagtusok ng libu-libong karayom sa kanyang balat. Nanatiling nakatayo ng matuwid si Franca, ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mariin habang pilit na pinatitigil ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Sa kanyang isipan, tila bumagal ang takbo ng oras. Naririnig niya ang mabilis na paghinga ni Ramon at ang tila nanunudyong bulong ng kanyang biyenan sa likuran. Wala rito, nanay. Ang sa wakas ay sabi ni Ramon. Ang kanyang boses ay puno ng pagkadismaya. Inilayo niya ang kanyang mga kamay at tiningnan si Franca ng may halong pait at pagduda. Siguraduhin mo lang, Franca, dahil kung malalaman kong pinaglalaruan mo kami, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Baka naman naiwan mo lang sa altar, ma. Ang biglang pagsulpot ni Luis mula sa dilim ng pasilyo, tulak-tulak ang kanyang wheelchair. Ang bawat pag-ikot ng gulong nito sa sahig ay lumilikha ng isang mabigat na tunog na tila humahati sa tensyon ng silid. Minsan ay nagiging malilimutin na tayo dahil sa katandaan. Huwag nating pagbintangan ang taong wala namang ginagawa. Ang mungkahi ni Luis ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nagbabagang galit ni Doña Candelaria. Huminto ang matanda. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kanyang rosaryo. Tiningnan niya si Luis nang may halong pandidiri. Pagkatapos ay muling ibinaling ang kanyang matalas na paningin kay Franca. Magpasalamat ka at may tagapagtanggol ka ngayon, ang asik ng matanda. Ramon, iwanan mo muna kami. Gusto kong makausap ang asawa mo ng sarilinan. Kailangan niyang paalalahanan kung ano ang tungkulin ng isang babaeng Villa Crucis. Nang lumabas si Ramon, hinila ni Doña Candelaria si Franca patungo sa tapat ng kanilang malaking altar. Ang amoy ng natutunaw na kandila at lanta ng mga bulaklak ay tila sumasakal kay Franca. Itinapat ng matanda ang krus ng rosaryo sa mukha ni Franca. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa ilalim ng malamlam na liwanag. Makinig ka sa akin, Franca. Ang simula ng matanda. Ang boses ay tila isang makamandag na bulong. Ang isang mabuting asawa ay marunong magtiis. Ang bawat hirap na nararanasan mo rito ay bahagi ng iyong paglilinis ng kaluluwa. Utang mo sa amin ang buhay mo. Kung hindi dahil sa anak ko, saan ka pupulutin? Isang ulilang wala namang silbi, kundi ang maghabi ng mga banig na wala namang bumibili? Naramdaman ni Franca ang pag-akyat ng pait sa kanyang lalamunan. Gusto niyang isigaw na ang bahay na ito, ang lupang kinatatayuan nila, at ang bawat butil ng kanin na kinakain ng matanda ay galing sa kanyang mana. Ngunit nanatili siyang tahimik. Ang katahimikan ay ang kanyang tanging panangga sa ngayon. Tandaan mo, Franca, pagpapatuloy ni Doña Candelaria habang dinidiin ang krus sa noo ni Franca. Ang Diyos ay nakakakita sa lahat ng lihim ng puso. Huwag kang magtatangkang lumaban dahil ang pagsuway sa asawa ay pagsuway sa langit. Magdasal ka. Humingi ka ng tawad sa iyong mga kasalanan, lalo na ang pagiging baog mo na nagkakait ng apo sa akin. Nang makaalis ang matanda, naiwan si Franca na nakaluhod sa harap ng altar. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa malamig na semento. Ngunit hindi ito luha ng pagsisisi. Ito ay luha ng isang pusong dahan-dahang nagiging bato. Tumingala siya sa mga imahe ng mga santo, ngunit sa halip na pag-asa, ang nakikita niya ay ang mga aninong nililikha ng mga kandila
Mga aninong tila nakatingin sa kanya nang may pangungutya. Pumunta siya sa silid ni Ramon upang ayusin ang mga damit nito. Isang gawaing paulit-ulit niyang ginagawa nang walang reklamo. Habang inililigpit ang isang lumang jacket, may isang maliit na sobreng nahulog mula sa bulsa nito. Ang sobre ay kulay ginto, mabango, at may eleganteng sulat. Dahan-dahang binuksan ni Franca ang sobre. Ang bawat salitang nakasulat doon ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang buong pagkatao. Wedding invitation, Ramon Villacrucis and Veronica Salazar. Date, next Saturday. Venue, private garden resort. Nabitawan ni Franca ang sobre. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang kanyang pandinig ay tila napuno ng isang malakas na ugong na hindi matapos-tapos. Susunod na Sabado. Iyon ang araw pagkatapos ng huling bayad sa kanyang insurance policy na balak nilang kubrahin. Hindi lang pala siya balak patayin sa dahan-dahang paraan. Nakahanda na ang kapalit niya. Nakahanda na ang lahat at siya na lamang ang tanging nakaharang sa kanilang malaking pangarap. Napasandal si Franca sa pader. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Ang bawat hibla ng kanyang pag-ibig kay Ramon ay tuluyan ng naputol sa sandaling iyon. Ang tanging natira ay ang malamig at matalim na pagnanais na mabuhay. Hindi para sa kanila, kundi para sa katarungang matagal nang natutulog sa ilalim ng mga banig na kanyang hinahabi. Ang bawat titik sa gintong imbitasyon na hawak ni Franca ay tila mga uod na gumagapang sa kanyang paningin. Sunod na Sabado. Ang petsang yon ay hindi lamang tanda ng pag-iisang dibdib ni Ramon at Veronica, kundi ang huling pahina ng kanyang sariling buhay kung hahayaan niyang magpatuloy ang kanilang balak. Sa halip na humagulhol, naramdaman ni Franca ang isang kakaibang katahimikan, isang uri ng kapayapaan na dumarating lamang kapag ang lahat ng pader ng pag-asa ay gumuho na. Dahan-dahan niyang itinupi ang imbitasyon at ibinalik ito sa bulsa ng jacket ni Ramon. Inayos niya ang pagkakalupi ng mga damit, tila walang anuman ang nangyari. Paglabas niya ng silid, nakita niya si Ramon sa dulo ng pasilyo, nakasandal sa pader at naghihintay. Ramon, ang tawag ni Franca. Ang kanyang boses ay malambing, puno ng pagpapakumbaba, na tila ba bumalik siya sa pagiging dalagang mahinhin na napaibig niya noon. Gusto ko sanang humingi ng paumanhin sa ikinilos ko kanina. Tama si nanay. Masyado lang akong napagod sa pista. Bahagyang nagulat si Ramon. Ang talim ng kanyang hinala ay tila napurol ng biglang pagbabago ng aura ni Franca. Good to hear that, Hon. Akala ko ay kung ano na ang iniisip mo. Actually, may naisip ako habang nag-aayos ng gamit mo. Pagpapatuloy ni Franca, dahan-dahang lumalapit sa asawa at hinawakan ng kanyang mga kamay. Alam kong nahihirapan ka sa mga utang sa tindahan. Napag-isipan ko na payag na akong ilipat sa pangalan mo ang lupang pamana ni Itay para magamit mong puhunan at hindi ka na laging stressed. Ang mga mata ni Ramon ay biglang nagliwanag. Ang kasakiman ay tila isang apoy na mabilis na nag-alab sa kanyang mga balintataw. Talaga, Franca? Gagawin mo yon para sa akin? Para sa atin ni Ramon, para sa ating kinabukasan, ang sagot ni Franca. Habang sa loob-loob niya ay naduduwal siya sa sarili niyang mga salita. Ihanda mo lang ang mga dokumento. Pipirmahan ko ang lahat bago matapos ang linggong ito. Sa kabilang panig ng bahay, si Veronica ay nagmamasid. Ang kanyang pagkairita ay tila isang kumukulong tubig. Hindi niya maunawaan kung bakit biglang naging napakabait ni Franca. Sa kanyang isipan, dapat ay matagal nang nawala ang babaeng ito. Ang selos at pagkainip ay nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Lalo na nang makita niyang hinahaplos ni Ramon ang pisngi ni Franca nang may pasasalamat. Isang pasasalamat na para kay Ramon ay para sa pera, ngunit para kay Veronica ay isang banta. Nang gabi ring iyon, habang ang lahat ay natutulog, muling nakipagkita si Franca kay Luis sa silong ng bahay. Doon,
Sa pagitan ng mga nakatambak na sako ng bigas, ibinalita ni Franca ang kanyang ginawang pain. Binigay mo ang lupa? Ang gulat na tanong ni Luis. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Franca, delikado yan. Kapag nakuha na nila ang gusto nila, wala na silang dahilan para panatilihin kang buhay. Iyon na nga ang plano, Luis. Ang tugon ni Franca. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa dilim. Kailangan nilang maniwala na nakuha na nila ang lahat para maging kampante sila. Ang taong kampante ay nagiging pabaya. Sa oras na ihanda nila ang mga dokumento, doon natin sila mahuhuli kasama ni Attorney Graciela. Gagamitin ko ang kanilang kasakiman para ipakita ang kanilang tunay na kulay sa harap ng maraming tao. You're playing with fire, Franca. Ang bulong ni Luis. Pero kung yan ang desisyon mo, asahan mong nasa likod mo ako. May nalaman ako tungkol sa aksidente ko noon. Ang insurance money na nakuha ni Inay nang maparalisa ako. Iyon ang ginamit nilang pambayad sa unang bahay ni Veronica. Ang bawat impormasyong nakukuha ni Franca ay tila isang bagong pahina ng katotohanang mas mapait pa sa Amargoso. Ang pamilyang Villacrucis ay hindi pamilya. Sila ay mga linta na nabubuhay sa pagsipsip ng dugo at pangarap ng iba. Kinabukasan, habang nag-aayos ng almusal, naramdaman ni Franca ang presensya ni Veronica sa kanyang likuran. Ang amoy ng matapang na pabango nito ay tila sumasakal sa bango ng bagong saing na kanin. You think you're smart, don't you? Ang bulong ni Veronica sa pandinig ni Franca. Huwag mong isiping mananalo ka. Kahit ibigay mo pa ang lahat ng lupa mo, sa akin pa rin uuwi si Ramon bawat gabi. You're just a temporary bank account, Franca, and your expiration date is coming very soon. Hindi lumingon si Franca. Sa halip, dahan-dahan niyang ibinuhos ang mainit na kape sa tasa ni Ramon. Ang kanyang mga kamay ay matatag at walang panginginig. Alam mo, Veronica, ang mga banig na hinahabi ko ay tumatagal ng maraming dekada. Pero ang mga bagay na itinayo sa kasinungalingan, isang malakas na hangin lang ang kailangan at guguho ang lahat. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang babae ay tila isang kuryenteng bumabalot sa kusina. Sa labas, narinig nila ang tunog ng sasakyan ni Ramon na paparating. 1 linggo na lang, 7 araw ng pagpapanggap, 7 gabi ng pananalangin para sa lakas. Habang tinitignan ni Franca ang kanyang sarili, sa refleksyon ng takore, nakita niya ang isang babaeng handa nang sumabog. Franca! Ang tawag ni Ramon mula sa sala. Ang kanyang boses ay puno ng excitement. Dala ko na ang mga papeles. Halika rito. Pirmahan na natin ito. Naramdaman ni Franca ang biglang pagtigas ng kanyang mga kalamnan. Ang oras ng pagpapasya ay narito na. Pirmahan mo na ito, Franca. Huwag mo nang patagalin pa ang swerte natin. Ang boses ni Ramon ay parang isang malamig na hanging umiihip sa batok ni Franca. Inilapag ng asawa ang mga dokumento sa mesa. Ang puting papel ay tila kumikinang sa ilalim ng bumbilya. Tila isang bitag na naghihintay na sumara. Ang panulat na inabot ni Ramon ay mabigat sa pakiramdam. Tila gawa ito sa bakal na kasing lamig ng kanyang puso. Dahan-dahang hinawakan ni Franca ang panulat. Ang kanyang dulo ng daliri ay nanginginig. Isang pagpapakita ng takot na pilit niyang ikinukubli bilang pananabik. Ramon, parang biglang sumakit ang aking ulo. Ang mahinang bulong ni Franca habang idinidikit ang kanyang palad sa kanyang noo. Ang mga titik sa papel ay tila sumasayaw sa aking paningin. Maari bang bukas na lang kapag maliwanag na ang araw? Ngayon na, Franca. Ang biglang pagsigaw ni Doña Candelaria mula sa pintuan ng kusina. Ang tunog ng kanyang mga tsinelas na humahampas sa sahig ay mabilis at puno ng panggigigil. Huwag kang mag-inarte. Ang swerte ay hindi naghihintay sa isang babaeng puno ng reklamo. Pirmahan mo na yan para matapos na ang lahat. Sa gitna ng tensyon, isang mabigat na tunog ng pagbagsak ng kahoy ang nanggaling sa pasilyo.
Ang wheelchair ni Luis ay tumama sa gilid ng pader at ang ingay ng pag-ikot ng mga gulong nito sa semento ay bumasag sa katahimikan. Ramon, tulong! Nahulog ang aking baso! Ang sigaw ni Luis mula sa dilim. Padabog na binitawan ni Ramon ang balikat ni Franca at naglakad patungo sa kapatid. Ang pagkakataong yon ay ginamit ni Franca upang dahan-dahang ilayo ang mga papel. Alam niyang inililigtas na naman siya ni Luis, ngunit hanggang kailan? Nang sumapit ang malalim na gabi, hindi mapakali si Franca. Ang katahimikan ng bahay ay tila may dalang babala. Napansin niyang hindi pa bumabalik si Luis sa kanyang silid. Dahan-dahan siyang lumabas. Ang kanyang mga paa ay maingat na tumatapak sa mga bahagi ng sahig na hindi lumilikha ng tunog ng pag-aray ng kahoy. Sinundan niya ang malamlam na liwanag patungo sa bodega sa likod ng bahay. Ang amoy ng alikabok at mga sako ng bigas ay sumalubong sa kanya. Mula sa siwang ng pintuang gawa sa luma at seryadong kahoy, nakita niya ang isang tagpong nagpahinto sa tibok ng kanyang puso. Nakatayo si Ramon sa harap ni Luis na nasa kanyang wheelchair. Ang mukha ni Ramon ay mapula sa galit. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Akala mo ba hindi ko napapansin, Luis? Ang asik ni Ramon, ang boses ay puno ng pagduda. Masyado kang malapit kay Franca. Masyado kang maraming alam. May itinatago ka ba sa akin? Biglang sinipa ni Ramon ang wheelchair ni Luis. Ang tunog ng pag-atras ng metal sa semento ay malakas at masakit sa pandinig. Muntik nang mawalan ng balanse si Luis. Sa isang sandali, nakita ni Franca ang pagtigas ng mga binti ni Luis sa ilalim ng kanyang kumot. Isang instinct na tumayo upang protektahan ang sarili. Wala akong alam, Ramon. Ang mahinahon, ngunit gumaralgal na boses ni Luis. Gusto ko lang na maging maayos ang lahat. Nagtatago si Franca sa likod ng mga nagtataasang sako ng bigas. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig upang pigilan ang anumang tunog ng paghinga. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihirap. Natatakot siyang biglang tumayo si Luis at mabuksan ang kanilang lihim. Lumapit si Ramon sa mukha ni Luis. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa isang matinding labanan ng kalooban. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo ng tuwid si Ramon at humalakhak ng mahina, isang tawang walang katuwaan, tila tunog ng pagkayod ng kutsilyo sa kalawangin na lata. Huwag kang mag-alala, Luis. Malapit na ring matapos ang paghihirap mo sa babaeng yon, ang sabi ni Ramon habang tinitignan ng kanyang relo. Bukas ng gabi, pagkatapos ng selebrasyon ng ating huling kontrata, dapat ay wala na siya. Sisiguraduhin ni Nanay at Veronica na ang aksidenteng mangyayari ay hindi mag-iiwan ng anumang bakas. Ang mga salitang iyon ay tila yelong ibinuhos sa buong pagkatao ni Franca. Bukas ng gabi. Ang kanyang kamatayan ay may nakatakda na palang oras. Ang bodega na dati ay imbakan lamang ng mga ani ay tila naging isang silid-bitayan sa kanyang paningin. Dahan-dahang umatras si Franca. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa dalawang magkapatid sa loob. Sa kanyang pag-atras, ang kanyang siko ay bahagyang tumama sa isang nakasandal na pala na lumikha ng isang mahinang tunog ng pag-alog ng metal. Napatigil si Ramon. Lumingon siya sa direksyon ng pinagtataguan ni Franca. Sino ang nariyan? Ang malakas na tanong ni Ramon habang dahan-dahang naglalakad patungo sa mga sako ng bigas. Ang puso ni Franca ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok ay tila naririnig sa buong bodega. Nakasandal siya sa malamig at magaspang na sako. Nananalangin na sana ay lamunin na lang siya ng lupa bago pa siya makita ng asawang naging kanyang mamatay tao. Ang unti-unting paglapit ng mga hakbang ni Ramon ay tila sumusukat sa natitirang hininga ni Franca. Nakasiksik siya sa pagitan ng mga sako ng bigas. Ang kanyang mga palad ay mahigpit na nakadiin sa kanyang dibdib upang pigilan ang marahas na pagtibok ng kanyang puso.
Isang dipa na lamang ang layo ng asawa at tuluyan na siyang mabubunyag sa gitna ng dilim. Ngunit bago pa man hawiin ni Ramon ang mga sako, isang mabigat at nakakabinging pagbagsak ang umalingaw-ngaw sa buong bodega. Ibinagsak ni Luis ang kanyang sarili mula sa wheelchair patungo sa matigas na semento. Ang tunog ng kanyang katawan na tumama sa sahig ay sapat na upang mapalingon si Ramon nang may labis na pagkagulat at inis. Ano ba namang klaseng pilay ka, Luis? Nagiging pabigat ka na nga, nagkakalat ka pa rito. Ang galit na bulyaw ni Ramon habang nagmamadaling lumapit sa kapatid upang hilahin ito patayo ng walang kaabog-abog. Sa ginawang yon ni Luis, nabigyan ng pagkakataon si Franca na tahimik na makalusot palabas ng bodega. Ginamit niya ang mga anino ng gabi upang itago ang kanyang pagtakas. Ang kanyang mga paa ay mabilis, ngunit magaan na humahakbang pabalik sa kanyang silid. Pagpasok niya, napasandal siya sa pintuan at tuluyang napapikit. Ang luha ng takot ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matigas na paninindigan. Naisalunan ni Luis ang huling bala para sa kanya. Bukas, siya naman ang lalaban. Nang sumikat ang araw, ang buong bahay ng mga Villacruzes ay napuno ng abalang paghahanda. Ito ang araw ng kanilang malaking selebrasyon, ang araw na inaakala ni Ramon at Doña Candelaria na tuluyan na nilang makukuha ang titulo ng lupa at ang buhay ni Franca. Habang naghihiwa ng mga gulay at naghahalo ng sarsa sa kusina, dahan-dahang inilibot ni Franca ang kanyang paningin sa bawat sulok ng tahanan. Hinaplos niya ang makinis na kahoy ng lamesa, ang mga bintanang gawa sa kapis na siya mismo ang naglinis sa loob ng isang dekada. Ang bawat haplos niya ay may kalakip na tahimik na paalam. Paalam sa babaeng naging martir. Paalam sa asawang naniwala na ang pag-ibig ay nasusukat sa walang hanggang pagtitiis. Wala siyang nararamdamang panghihinayang, tanging ang magaang pakiramdam ng isang ibong handa nang sirain ang kanyang hawla. Pagsapit ng dilim, ang hapagkainan ay napuno ng mga paboritong putahe ni Ramon. Nakaupo si Doña Candelaria sa dulo ng kabisera, suot ang kanyang pinakamagarang bestida at ang kanyang rosaryo na tila isang palamuti lamang. Sa kabilang dulo ay si Ramon at sa kanyang tabi ay walang pakundangang nakaupo si Veronica. Umaaktong tila siya na ang bagong reyna ng pamamahay. Akmang magsisimula na silang kumain nang biglang may tumawag mula sa tarangkahan. Ang mabigat na paglapat ng kamay sa kahoy na pinto ay nagpatigil sa pag-uusap ng lahat. Binuksan ni Ramon ang pinto at lumbas sa kanyang muka ang matinding pagkabigla. "Good evening, Ramon. Pasensya na kung naabala ko ang hapunan ninyo." Ang bati ni Attorney Graciela Mendoza habang hakip ang isang itim na folder. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na hanging pumasok sa mainit na silid. "Napadaan lang ako para dalhin ang mga huling dokumento ng lupa na kailangang notaryuhan." Napilitang ngumiti si Ramon, bagamat ang kanyang mga panga ay kitang-kitang nakakuyom sa tensyon. "Attorney, what a surprise! Halika, sumalo ka muna sa amin. Kakasimula lang namin." Habang nauupo si Graciela sa tabi ni Franca, hindi nakaligtas sa paningin ng abogado ang matalim na titig ni Veronica at ang pagkabahala ni Doña Candelaria. Ang hapunan ay nabalot ng isang nakakasakal na katahimikan na binabasag lamang ng mga patagong pag-uusap. "Napakasarap naman ng mga inihanda mo, Franca. Maswerte talaga ang pamilyang ito sa'yo." Ang sadyang pagpaparinig ni Graciela. Ang kanyang mga mata ay nagpalipat-lipat kina Ramon at Veronica. Sana lang ay marunong silang magpahalaga sa mga bagay na hindi nabibili ng pera. Bahagyang nabilaukan si Veronica sa kanyang iniinom na tubig, habang si Doña Candelaria ay pilit na idinadaan sa pagngiti ang kanyang inis. Ngunit sa gitna ng pag-uusap, may napansin si Franca. Ang maliit na bote ng lason na lihim niyang nakita kaninang umaga sa itaas ng estante ay wala na roon. Nasaan ang tunay na lason? Naihalo na ba ito sa pagkain? O may iba pa silang plano?
Nang matapos ang pangunahing pagkain, tumayo si Doña Candelaria. Ang kanyang nangiti ay bumalik, isang ngiting pamilyar kay Franca, ang ngiti ng isang berdugo. Kahit may bisita tayo, hindi pwedeng mawala ang tradisyon natin, ang sabi ng matanda habang naglalakad patungo sa kusina. Pagbalik niya, may dala siyang isang bandehado ng leche flan at isang hiwalay na maliit na platito na naglalaman ng isang perpektong hiwa nito. Inilapag ng matanda ang maliit na platito sa mismong harapan ni Franca. Ang matamis na amoy ng arnibal ay humalili sa hangin, ngunit para kay Franca, ito ay amoy ng nabubulok na kasakiman. Kainin mo na ito, Franca. Espesyal na ginawa ko yan para sa'yo. Bilang pasasalamat sa paglipat mo ng lupa kay Ramon, ang malambing ngunit nakakikilabot na utos ng kanyang biyenan. Nakatingin sina Ramon at Veronica kay Franca, naghihintay, nag-aabang. Sa kabilang banda, si Luis na tahimik sa kanyang sulok ay mahigpit ang hawak sa gulong ng kanyang upuan, habang si Attorney Graciela ay pasimpleng nagmamasid sa bawat galaw ng lahat. Ang kutsara ay nasa tabi ng plato, naghihintay na damputin ng kamay ni Franca. Tinitigan ni Franca ang makintab at madilaw na ibabaw ng leche flan. Ang tamis na nagmumula rito ay tila nagsusumigaw ng kamatayan, ngunit sa halip na manginig, ang kanyang mga kamay, gaya ng inaasahan ng kanyang mga kaharap, dahan-dahan niyang kinuha ang platito. Isang matapang at malamig na ngiti ang namuo sa kanyang mga labi. Isang ngiting nagmula sa kaluluwang pinalaya na ng pait at pasakit. Napakabait mo talaga, Ma. Ang mahinahong panimula ni Franca. Ang kanyang boses ay walang bahid ng takot. Tila isang tahimik na ilog na nagtatago ng malakas na agos. Ngunit naisip ko, ang pamilya ay dapat naghahati-hati sa lahat ng biyaya. Ramon, ikaw ang haligi ng tahanang ito. At Ma, ikaw ang ilaw. Bakit hindi ninyo unahan ang pagtikim sa paborito kong panghimagas? Sigurado akong mas magiging matamis ito kung kayo ang unang sasalo. Inilapit ni Franca ang platito sa gitna ni na Ramon at Doña Candelaria. Ang ngiti ng matanda ay biglang napawi, napalitan ng isang maputlang pagkabigla na tila inubusan ng dugo ang kanyang mukha. Ang mga mata ni Ramon ay nanlaki at ang pawis sa kanyang noo ay nagsimulang mamuo sa ilalim ng liwanag ng ilaw. Nagkatinginan ang mag-ina, ang takot na mamatay sa sarili nilang lason ay kitang-kita sa nanginginig na mga daliri na pilit itinatago sa ilalim ng mesa. Aba, bakit ko kakainin yan? Para sa'yo yan, Franca. Huwag kang bastos. Ang utal at nanginginig na palusot ni Doña Candelaria habang pilit na inilalayo ang platito patungo sa gilid. Come on, Franca. Stop playing games. Kainin mo na yan. Ang utos ni Ramon, bagamat ang kanyang tinig ay wala na ang dating tapang kundi puno ng pangamba na baka alam na ng asawa ang katotohanan. Dahan-dahang tumayo si Franca. Ang pag-urong ng kanyang upuang gawa sa kahoy ay lumikha ng isang mahaba at mabigat na iyak sa sahig. Isang hudyat na tapos na ang panahon ng kanyang pananahimik. Ang kanyang pagtayo ay tila pag-angat ng isang reyna mula sa kanyang trono ng pagtitiis. Bakit, Ramon? Natatakot ba kayong matulad sa mga pesteng pinapatay ng boteng itinago ninyo sa loob ng bag ni Veronica? O natatakot kayong hindi ninyo makuha ang bilyon-bilyong insurance money kapag kayo ang nakainom niyan? Ang mga salitang binitawan ni Franca ay tila malalaking bato na sunod-sunod na dumurog sa pader ng kasinungalingan sa loob ng silid. Napatayo si Veronica. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba sa gulat. What are you talking about? You're crazy! Sigaw ni Veronica. Pilit na kinukuha ang kanyang bag at nagmamadaling inaayos ang sarili upang umalis. Ngunit bago pa man siya makahakbang palayo, tumayo si Attorney Graciela. Isang matalim na tingin ang ibinigay ng abogado
sa tatlo bago ito naglakad patungo sa pintuan at binuksan ito ng maluwang. Ang nakakasilaw na pula at asul na ilaw mula sa labas ay nagsimulang sumayaw sa mga dingding ng sala, kasabay ng matitingkad at nakakabinging alulong ng mga sasakyan ng awtoridad na pumarada sa labas ng kanilang bakuran. Sumunod ang mabibigat at sunod-sunod na yabag ng mga pulis na armado ng posas at warrant of arrest. Ramon Villacrucis, Doña Candelaria at Veronica Salazar, ang matigas na pahayag ni Graciela habang pumasok ang mga pulis. Inirereklamo kayo ng attempted murder, forgery, at insurance fraud. Mga sinungaling, wala kayong ebidensya. Paano ninyo mapapatunayan ang mga yan? Ang ganting sigaw ni Ramon, pilit na nagmamatigas at nanlilisik ang mga mata habang pinipigilan ng dalawang pulis ang kanyang mga nagpupumiglas na balikat. Sa sandaling iyon, isang malinaw at pamilyar na boses ang nanggaling sa isang audio recorder. Narinig ng lahat sa silid ang pag-uusap ni Ramon at Doña Candelaria tungkol sa paglalagay ng tamang sukat ng lason. Ang usapan tungkol sa halaga ng insurance at ang planong kasal sa darating na Sabado. Ang ebidensyang yon ay buong tapang na inihayag ni Luis mula sa kanyang kinauupuan. Tumingin si Ramon sa kanyang kapatid nang may matinding puot. Ikaw, traidor ka, Luis. Wala kang kwentang pilay. Sinira mo ang buhay ko. Ang susunod na nangyari ay nagpatigil sa paghinga ng buong pamilya Villacrucis. Dahan-dahang inialis ni Luis ang kumot na laging nakapatong sa kanyang mga binti. Ipinatong niya ang kanyang mga palad sa armrest ng wheelchair at sa harap ng naguguluhang si Ramon at nanlulumong si Doña Candelaria. Tuwid at matatag na tumayo si Luis. Wala siyang saklay. Wala siyang bakas ng pagiging lumpo. Ang lalaking inakala nilang inutil at pabuya sa pamilya ay nakatayo ng mas mataas at mas marangal kaysa sa kanilang lahat. Hindi ako traidor, Ramon. Kinuha ko lang pabalik ang buhay na ninakaw ninyo sa akin noon at tinulungan kong iligtas ang kaisa-isang taong nagpakita sa akin ng tunay na pagkalinga. Ang mariing wika ni Luis habang naglalakad ng maayos papunta sa tabi ni Franca. Ang paglapat ng malamig na metal sa mga pulso ni Ramon at Doña Candelaria ay nag-iwan ng mataginting na babala ng pinal na hatol. Umiiyak at sumisigaw ng pangalan ng mga santo si Doña Candelaria habang isinasakay siya sa sasakyan. Lumingon naman si Ramon kay Franca. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding pagkamuhi at pagkatalo. Isusumpa kita, Franca. Babalikan kita. Hindi pa ito tapos. Ang huling banta ni Ramon bago sumara ang pinto ng patrol car. Sa kabilang banda, nakita ni Veronica na tuluyan ng nawasak ang kanyang mga pangarap na mamuhay sa yaman ng mga Villacrucis. Mabilis niyang hinablot ang kanyang bag at buong lakas na nagpumiglas mula sa hawak ng isang investigador. Tumakbo siya patungo sa madilim na kalsada na puno ng talahib papalayo sa bahay. Hindi pa tayo tapos, Franca. Tandaan mo yan. Ang matining na sigaw ni Veronica na unti-unting nilamon ng kadiliman ng gabi. Ang pagtakbo ni Veronica sa madilim at mabakong kalsada ay tila isang pagtakas mula sa sarili niyang mga multo. Ang hanging humahampas sa kanyang mukha ay malamig, ngunit ang pawis ng labis na takot ay patuloy na namumuo sa kanyang noo at leeg. Sa hindi kalayuan, nakita niya ang sasakyan ni Ramon na naiwan malapit sa lumang puno ng mangga. Walang pag-aatubili, binuksan niya ang pinto at mabilis na isiniksik ang nanginginig niyang katawan sa upuan ng chopper. Pinihit niya ang susi. Ang makina ng sasakyan ay marahas na yumanig. Nagbuga ng makapal na usok at mabilis na nagliwanag ang mga ilaw nito na pumunit sa kadiliman ng gabi. Walang ibang nasa isip si Veronica, kundi ang lumayo. Dalhin ang anumang natitirang pera ni Ramon at magsimula ng bagong buhay kung saan hindi siya matatagpuan ng mga awtoridad. Ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay at ang luhang nagpapalabo sa kanyang paningin ay naging sanhi ng kanyang kapahamakan
Pagdating sa isang makipot na likuan, malapit sa ilog ng Bulacan, nawalan siya ng kontrol sa manibela. Ang sasakyan ay mabilis na lumihis ng landas, sumadsad ng mariin sa maputik na pababang bahagi ng ilog at tuluyang bumaon ang mga unahang gulong nito sa malambot na lupa. Pinilit niyang tapakan ng silinyador, ngunit ang mga gulong ay walang silbing umikot lamang sa putik. Nagahagis ng basang lupa sa hangin at tuluyang nagbaon sa sasakyan. Walang pag-asang lumabas si Veronica. Ang kanyang mamahaling sapatos ay mabilis na lumubog sa malamig na putik. At ang laylayan ng kanyang magarang damit ay nabalot ng dumi. Habang nagpupumilit siyang umakyat pabalik sa kalsada, isang nakakapasong liwanag mula sa isang flashlight ang tumama sa kanyang mukha. Napatakip siya ng mga braso at nang masanay ang kanyang mga mata sa liwanag, nakita niya ang dalawang figura na tahimik na nakatayo sa itaas ng dalisdis. Si Franca at si Luis, kasama ang ilang pulis na nanatili sa likuran. Tahimik nilang sinundan ang mga bakas ng tumakas na sasakyan. "Huwag kayong lalapit!" Ang desperadong sigaw ni Veronica. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagkaawa sa sarili. Akin si Ramon. Akin ang mga ipinangako niya. Hindi mo siya pwedeng bawiin, Franca. Dahan-dahang bumaba si Franca sa madulas na dalisdis. Ang bawat hakbang ay maingat at matatag. Wala nang bakas ng galit sa kanyang mukha. Tanging isang malamig na pag-unawa na mas nakakasakit kaysa sa anumang sumbat. Wala akong binabawi, Veronica, dahil wala naman siyang ibinigay sa akin na totoo. Ang malumanay, ngunit matalim na sagot ni Franca habang humihinto sa harap ng nakalugmok na babae. At kung inaakala mong may inihanda siya para sa'yo, nagkakamali ka. Ginamit ka lang niya. Ang pangalan mo ang inilagay niya sa lahat ng utang na kinuha niya sa bangko. Ang parlor mo, ang bahay na tinitirhan mo, lahat iyan ay nakasangla upang bayaran ang kanyang mga bisyo. Ang bawat salita ni Franca ay tila mga yelong itinusok sa dibdib ni Veronica. Ang ilusyon ng isang marangyang buhay bilang misis ni Ramon ay biglang naglaho, nag-iwan sa kanya bilang isang babaeng baon sa utang at malapit ng makulong. Napaluhod si Veronica sa putikan. Ang kanyang mga balikat ay maraho. Mamarahas na umuga sa pag-iyak na walang luha. Isang pagtangis ng isang taong nawalan ng kaluluwa sa pag-aasam ng kayamanan. Ibinaba ni Franca ang kanyang kamay at iniabot ito patungo kay Veronica. Hindi ito isang kamay na nag-aalok ng pagkakaibigan, ni hindi ito isang kamay upang tulungan siyang bumangon at makatakas. Ito ay isang kamay ng pagwawakas. Tapos na ang laro, Veronica. Ang mahinang bulong ni Franca, tinitingnan ng babaeng minsan ay naging sanhi ng kanyang pinakamalalim na sugat, na ngayon ay isang kaawa-awang anino na lamang. Wala na tayong pag-aagawan dahil pareho lang tayong ninakawan ng lalaking pinaniwalaan natin. Tiningnan ni Veronica ang kamay ni Franca, subalit hindi niya ito inabot. Sa halip, ibinaling niya ang kanyang matatalim na mata kay Luis na nakatayo sa di kalayuan. Isang mapait at may halong baliw na tawa ang lumabas sa mga labi ni Veronica. "Ang gagaling ninyo! Lalo ka na, Luis!" Ang mapanuyang wika ni Veronica habang sinusuotan siya ng posas ng mga pulis na lumapit. "Akala mo ba alam mo na ang lahat? Akala mo ba ang nanay mo at si Ramon lang ang nagplano ng pagkasira ng buhay mo? Tanungin mo sa sarili mo, Luis, sino ba talaga ang nagligtas sa'yo mula sa pagkakabangga noong gabing iyon? Dahil alam kong hindi ang mga taong kilala mo ang nagbayad ng ospital mo." Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng isang mabigat na ulap ng pagduda sa isipan ni Luis, ngunit wala na siyang pagkakataon na magtanong pa dahil mabilis nang inilayo si Veronica ng mga awtoridad. Nang humupa ang tensyon at naiwan na lamang sina Luis at Franca upang suriin ang naiwang sasakyan, binuksan ni Luis ang maliit na lalagyan sa tapat ng upuan ng pasahero upang maghanap ng anumang dokumentong maaaring ginamit ng mga kriminal. Mula sa loob nito,
Hinugot niya ang isang makapal at lumang sobre na may tatak ng law firm ng ama ni Franca. Dahan-dahang binuklat ni Franca ang mga papel sa ilalim ng ilaw ng flashlight. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang mga salitang matagal nang itinago ni Ramon. Ito ay hindi dokumento ng paglilipat ng lupa gaya ng inaakala nilang peke. Ito ay isang lihim na sugne o clause mula mismo sa orihinal na titulo. Isang proteksyon na itinalaga ng kanyang ama bago ito namatay. Ayon sa nakasulat, ang lahat ng lupain ng mga Llorente ay nakalak sa pangalan ni Franca. Kahit pa siya ay mamatay, ang lupa ay hindi kailanman mapupunta sa asawa o sa pamilya Villacruzes, kundi automatikong ibibigay sa isang institusyong pangkawanggawa ng simbahan. Ang buong plano ni na Ramon at Doña Candelaria, ang bawat pananakit at pagtatangkang pagpatay, ay ganap na walang saysay mula pa noong unang araw. Ang malamig at madilim na pasilyo ng panalawigang piitan ay tila isang mahabang sementeryo ng mga nasirang pangarap at pagpapanggap. Ang bawat hakbang ni Franca ay dahan-dahang umaalingaw-ngaw sa makapal na semento, isang tahimik na martsa patungo sa tuluyang pagwawakas ng kanyang mapait na kahapon. Sa dulo ng pasilyo, sa likod ng isang makapal at maruming salamin, naghihintay ang babaeng minsan niyang tinawag na ina. Wala na ang mga mamahaling alahas at ang mga plantyadong bestida ni Doña Candelaria. Ang suot nito ngayon ay isang kupas na dilaw na uniforme ng mga bilanggo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit pa ring nakakapit sa kanyang rosaryo. Ngunit sa halip na magmukhang isang banal na deboto, siya ay tila isang desperadang taong nakakapit sa isang naglalahong lubid. Nang mag-angat ng tingin ng matanda at makita si Franca, ang kanyang mga mata ay nag-alab sa matinding puot na hindi kayang itago ng anumang panalangin. Napakawalang utang na loob mo, Franca. Sinira mo ang pamilyang kumupkop sa'yo noong mga panahong wala kang mapuntahan. Ang nanginginig ngunit palaban na sumbat ni Doña Candelaria, ang kanyang boses ay tila gasgas na plaka na pilit na ipinagtatanggol ang kanyang sarili. Demonyo ka! Ipinagpalit mo ang kapayapaan ng pamilya para sa sarili mong ambisyon. Nanatiling nakatayo si Franca. Ang kanyang muka ay kasing payapa ng isang kalmadong lawa. Tinitigan niya ang matanda, hindi nang may galit, kundi nang may malalim na awa. Hindi pamilya ang sumalubong sa akin nung magpakasal ako kay Ramon, ma. Isang hawla ang ibinigay ninyo sa akin. Isang hawlang pinalamutian ninyo ng mga salita ng Diyos, ngunit pinuno ninyo ng kasakiman. At ngayon, kayo ang nasa loob ng tunay na hawla na ginawa ninyo para sa akin. Hindi nakasagot ang matanda. Ang kanyang mga panga ay nanginig, at ang kanyang mga luha ng pagkatalo ay dahan-dahang pumatak sa kanyang magaspang na palad. Walang ibang nagawa si Franca, kundi ang talikuran ang babaeng nagpahirap sa kanya. Naiwan ang matanda sa kanyang sariling impyerno ng pagsisisi. Sunod na hinarap ni Franca si Ramon sa isang maliit na silid-usapan na napapalibutan ng mga rehas na bakal. Ang lalaking minsan ay naging sentro ng kanyang mundo ay tila isang lantang halaman ngayon. Magulo ang kanyang buhok, malalim ang mga mata dahil sa kakulangan sa tulog, at ang kanyang mga balikat ay nakayuko dala ang bigat ng katotohanan. Nalaman na ng buong bayan ang kanyang pagkakabaon sa utang. Ang mga bangko ay sunod-sunod na nagpadala ng pabatid upang kumpiskahin ang lahat ng kanyang pag-aari, kabilang ang tindahan at ang mga sasakyan na pinundar niya mula sa pagnanakaw. Masaya ka na ba, Franca? You destroyed us. Wala na akong natira, kahit isang kusing. Ang mapait na panunumbat ni Ramon habang nakayuko, hindi magawang salubungin ang mga mata ng asawa. Dahan-dahang umupo si Franca sa tapat niya. Ipinatong niya ang isang kopya ng dokumentong natagpuan nila sa sasakyan ni Veronica, ang lihim na sugnay ng kanyang ama. Hindi ako ang sumira sa iyo, Ramon. Ang sarili mong kasakiman ang umubos sa iyo. Basahin mo yan. Kung sakaling nagtagumpay kayo sa plano ninyong patayin ako gamit ang lason, walang mapupunta sa inyo
Kahit isang dangkal na lupa, nakasaad diyan na lahat ng ari-arian ko ay mapupunta sa kawanggawa kapag ako ay nawala. Namuhunan kayo ng kasamaan para sa isang yaman na hindi kailanman magiging inyo. Nang mabasa ni Ramon ang mga nakasulat, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka, ngunit walang tinig na lumaba. Ang realisasyon na ang kanyang mga pagtataksil, ang pamumuhunan niya sa patakaran ng siguro, at ang mismong pagtatangka niyang pumatay ay pawang isang malaking biro ng tadhana, ay tuluyang sumira sa natitira niyang katinuan. Habang nakatingin si Ramon sa kawalan, itinaas ni Franca ang kanyang kaliwang kamay. Ang paghuhubad ni Franca ng kanyang singsing sa kasal ay tila paghugot ng isang malalim na tinik na matagal nang nakabaon sa kanyang puso. Ang malamig na ginto ay dulas na umalis sa kanyang daliri, nag-iiwan ng isang maputlang bakas ng pagkakagapos. Ipinatong niya ang singsing sa ibabaw ng malamig na mesa. Sa mismong tapat ni Ramon, ito ang huling bagay na nag-uugnay sa atin. Ang mahinahon ngunit pinal na wika ni Franca. Sa'yo na yan, Ramon. Bayad ko sa 10 taong leksyon na itinuro mo sa akin. Bago pa man makatayo si Franca, biglang hinampas ni Ramon ang mesa gamit ang kanyang pinusasan na mga kamay. Ang kanyang mukha ay namula sa pinaghalong galit at desperasyon. Akala mo ba tapos na tayo? Akala mo ba nakuha mo na ang huling halakhak? May anak ako, Franca. Isang anak na itinatago ko sa ibang probinsya. At sa oras na makalabas ako rito, sisiguraduhin kong babawiin niya ang lahat ng karapatan ko sa iyo. Ang isiniwalat ni Ramon ay tila isang malamig na hangin na biglang umihip sa silid. Nag-iiwan ng isang nakakakilabot na palaisipan, ngunit hindi ito sapat upang buwagin ang natagpuang kapayapaan ni Franca. Umalis siya ng piitan nang may magaan na dibdib. Iniiwan ang kanyang nakaraan sa pagitan ng mga rehas at anino. Pagsapit ng hapon, nang makauwi siya sa tahimik at maluwag nilang bahay sa Bulacan, nagsimula siyang magbukas ng mga bintana upang papasukin ang sariwang hangin at liwanag ng araw. Sa pagbukas niya ng lumang kahon ng mga sulat sa tarangkahan, may isang makapal at asul na sobre na nakapatong sa ibabaw ng mga bayarin. Tiningnan ni Franca ang sobre. Wala itong pangalan ng nagpadala. Tanging mga selyo na nagmula sa isang malayong bansa sa Europa ang nakadikit sa gilid nito. Nang buklatin niya ito at ilabas ang isang liham na nakasulat sa isang pamilyar, ngunit matagal nang kinalimutang sulat kamay, ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis, naghahatid ng isang panibagong alon ng misteryo na muling magbabago sa kanyang kinabukasan. Dahan-dahang binuksan ni Franca ang asul na sobre sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw na pumapasok sa kanyang bintana. Ang liham ay nagmula sa isang babaeng nagpakilalang Elena, isang Pilipinang kasalukuyang naninirahan at nagtatrabaho sa Milan, Italia. Sa bawat salitang nakasulat sa manipis na papel, unti-unting nabuo ang kasagutan sa huling banta ni Ramon. Si Elena ay naging biktima rin ng matatamis na kasinungalingan ng kanyang asawa. Maraming taon na ang nakalilipas. Nagbunga ang kanilang relasyon, ngunit bago pa man tuluyang mawasak ang kanyang buhay, nalaman ni Elena ang tunay na kulay ni Ramon at piniling tumakas patungong Europa, bit-bit ang bata. Sa liham, humihingi siya ng tawad kay Franca at maring ipinangako na hindi niya kailanman hahayaang makilala ng kanyang anak ang isang amang tulad ni Ramon. Ang huling sandata ng asawa na ginamit upang takutin siya sa loob ng piitan ay tuluyan ng nawalan ng talim. Dinala ni Franca ang liham sa kusina. Itinapat ang dulo nito sa nakasinding kandila at tahimik na pinanood kung paano lamunin ng apoy ang huling bakas ng kanyang nakaraan hanggang sa maging abo itong tinangay ng hangin palabas ng bintana. Sa paglipas ng mga buwan, ang lumang palasyo ng mga Villacrucis na minsan ay naging saksi sa kanyang pagkaalipin ay tuluyang nagbago ng anyo. Ang mga dingding na dati ay nagpapalabas ng lamig at puot
ngayon ay pinintahan ng maiinit na kulay ng pag-asa. Ipinatayo ni Franca ang The Weaver's Sanctuary, isang ligtas na kanlungan para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at mga biyudang nawala ng direksyon. Sa malawak na bakuran kung saan siya noon palihim na lumuluha habang naglalaba, nakatayo ngayon ang mga mahahabang mesa kung saan ang mga kababaihan ay masayang naghahabi ng mga banig. Ang bawat pagdaan ng mga hibla ng tuyong pandan at buri sa kanilang mga daliri ay tila isang ritual ng paghilom. Dito, walang babaeng tinatawag na baog o walang silbi. Ang bawat isa ay may halaga at ang sining ng paghahabi sa Bulacan na minsan ay minaliit ni Doña Candelaria ay siya ngayong nagbibigay ng dangal at kabuhayan sa 12-dosenang pamilya. Sa gitna ng lahat ng ito, si Luis ang naging matibay na haligi ng santuwaryo. Siya ang namamahala sa pagsasaayos ng pasilidad at paggawa ng mga kahoy na habihan para sa mga kababaihan. Hindi na siya ang lalaking nakayuko at nakatago sa likod ng wheelchair. Habang pinagmamasdan ni Franca si Luis na nagbubuhat ng mga tabla sa ilalim ng araw, ang pawis na tumutulo sa makisig nitong muka ay nagpapakita ng isang lalaking buong-buong tinanggap ang kanyang kalayaan. Ang kanilang samahan ay nagsimula sa isang madilim na lihim, ngunit ngayon ay unti-unting namumukadkad sa liwanag ng araw. Walang pagmamadali, walang pangangailangan na ipilit ang nararamdaman. Sapat na ang mga nakaw na tingin, ang sabay nilang pag-inom ng kape sa umaga at ang maagap na pag-alalay ni Luis sa tuwing may mabigat na bitbitin si Franca. Nang sumapit ang dapit hapon, naglakad ang dalawa patungo sa tahimik na pampang ng ilog ng Bulacan. Ang kalangitan ay nagkulay kahel at lila, isang perpektong tanawin na sumasalamin sa kapayapaan ng kanilang mga puso. Naupo sila sa damuhan, malayo sa ingay ng santuwaryo at pinanood ang banayad na agos ng tubig. Dahan-dahang inabot ni Luis ang kamay ni Franca. Ang kanyang magaspang ngunit maiinit na palad ay maingat na pumulupot sa mga daliri ng babae. Hindi binawi ni Franca ang kanyang kamay. Sa halip, isinandal niya ang kanyang ulo sa malapad na balikat ni Luis. Naramdaman niya ang marahang pagdampi ng mga labi ni Luis sa kanyang buhok. Isang halik na puno ng paggalang, pangako at purong pagmamahal. Sa mga bisig na ito, alam ni Franca na siya ay ligtas, na hindi niya kailangang magsakripisyo ng labis upang mahalin pabalik. Minsan, iniisip ko kung hanggang saan tayo dadalhin ng pagkakataon, Luis. Ang mahinang bulong ni Franca habang nakapikit at dinarama ang presensya ng lalaki. Nabigyan natin ng tahanan ang maraming kababaihan, ngunit hindi ko maiwasang magtanong kung tayo ba ay magkakaroon din ng sarili nating maliit na pamilya. Hinaplos ni Luis ang pisngi ni Franca. Ang kanyang mga mata ay puno ng katiyakan. Hindi na susukat ang pamilya sa iisang pamamaraan, Franca. Ang mahalaga ay magkasama tayo sa pagbuo nito. Anuman ang anyo na ibigay sa atin ng may kapal, ang puso mo ay sapat na malaki upang maging ina ng sino mang nangangailangan ng pagmamahal. 1 taon matapos ang kanilang paglaya mula sa bangungot, idinaos ng The Weaver's Sanctuary ang kanilang unang anibersaryo. Ang buong paligid ay napuno ng kulay, musika at mga ngiti ng mga kababaihang nakabangon mula sa kanilang mapait na kahapon. Nakatayo si Franca sa gitna ng entablado, handa nang magbigay ng kanyang pasasalamat, nang biglang tumigil ang lahat sa pagdating ng isang hindi inaasahang panauhin sa tarangkahan. Pumasok si Attorney Graciela Mendoza. Ang muka ay may bakas ng matinding kagalakan at sa kanyang tabi ay isang maliit na batang babae na mahigpit ang hawak sa isang lumang piraso ng banig na may pamilyar na disenyo ng mga Llorente. Ang bawat tibok ng puso ni Franca ay tila huminto habang dahan-dahang naglalakad ang bata patungo sa kanya, nagdadala ng isang huling sikreto na bubuo sa kanyang bagong buhay. Tila huminto ang oras para kay Franca nang magtama ang kanilang mga paningin
ng maliit na batang babae. Ang mga mata nito ay bilugan at puno ng inosenteng pag-usisa, ngunit sa likod ng katahimikang yon ay may bakas ng pangungulila at pagnanais na makahanap ng taong mapagkakatiwalaan. Dahan-dahang lumapit si Attorney Graciela, maingat na inaalalayan ng bata. Mahigpit na nakakapit ang maliliit nitong daliri sa isang luma at bahagyang punit na bahagi ng banig na tila mahalaga rito. Napako ang tingin ni Franca sa telang hawak ng bata. Hindi karaniwan ang disenyo nito. Isang natatanging padron ang nakaburda sa habi. Isang detalye na agad niyang nakilala kahit lumipas na ang maraming taon. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang pattern na yon ay matagal nang itinuturing na simbolo ng pamilyang Llorente. Isang disenyo na bihirang makita sa labas ng kanilang angkan. Nagkatinginan sina Franca at Attorney Graciela. Walang nagsalita, ngunit pareho nilang naunawaan ang bigat ng posibilidad na unti-unting nabubuo sa kanilang harapan. At sa unang pagkakataon, sa araw na yon, naramdaman ni Franca na maaaring ang batang nasa kanyang harapan ang susi sa isang lihim na matagal nang nakabaon sa nakaraan. Isang sining na tanging ang kanyang namayapang ama lamang ang nakakaalam kung paano habihin bago pa man ito unti-unting nabaon sa limot. Franca, ito si Maya, ang malumanay na pagpapakilala ni Graciela habang hinihimas ang buhok ng bata. Natagpuan ko siya sa isang maliit na ampunan sa kabilang bayan habang inaasikaso ko ang isang kaso para sa mga naulila. Ang kanyang yumaong ina ay isa sa mga dating apprentice ng iyong ama noong sila ay nagsisimula pa lamang sa paghahabi. Ang banig na hawak niya ang tanging pamana ng kanyang ina, kalaki pang isang tagubilin bago ito binawian ng buhay na hanapin ng pamilya Llorente upang humingi ng kalinga. Unti-unting lumuhod si Franca upang pantayan ang paningin ni Maya. Ang salitang baog na laging ibinabato sa kanya ni Doña Candelaria noon ay tila isang lumang sugat na tuluyan nang naghilom at naglaho. Wala siyang sariling dugo at laman na maibibigay, ngunit sa sandaling ipatong ng bata ang kanyang maliit na kamay sa pisngi ni Franca. Isang kakaibang init ang dumaloy sa kanyang buong pagkatao. Ang pagiging isang ina ay hindi lamang nasusukat sa sinapupunang pinanggalingan ng bata, kundi sa isang pusong handang magbukas at magbigay ng walang hanggang pagmamahal. Niyakap ni Franca si Maya ng mahigpit at sa kanyang likuran, naramdaman niya ang matatag at mainit na palad ni Luis na dumampi sa kanyang balikat, isang tahimik na panata na silang tatlo ay bubuo ng isang tunay na pamilya. Nang magbalik si Franca sa gitna ng entablado, hawak niya sa kanyang kanang kamay ang maliit na daliri ni Maya, habang sa kanyang kaliwa ay mahigpit niyang kapiling si Luis. Tiningnan niya ang 12-dosenang kababaihan na nakatingala sa kanya, mga mukhang minsan ding nabalot ng pasa, takot at pag-aalinlangan, ngunit ngayon ay nagliliwanag dahil sa pag-asa. Maraming salamat sa inyong lahat na narito ngayon. Ang panimula ni Franca, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kapangyarihan na nagmula sa kanyang mga pinagdaanan. For so many years, I was told that my only purpose was to serve, na ang isang mabuting asawa ay dapat marunong magtiis kahit na ang kapalit nito ay ang sarili niyang buhay. Pero natutunan ko na ang tunay na pag-ibig, lalo na ang pagmamahal sa sarili, ay hindi kailanman hihingi ng ganoong klaseng sakripisyo. Huwag ninyong hayaan na ang halaga ninyo ay diktahan ng mga taong nanakit sa inyo. We are more than the trauma they left behind. We are the weavers of our own destiny. Sa bawat banig na ginagawa natin dito, tinatahi natin pabalik ang ating dignidad, ang ating kalayaan, at ang ating kinabukasan. Ang mga kababaihan ay sabay-sabay na tumayo. Ang kanilang mga muka ay basa ng luha ng kagalakan at pasasalamat. Walang bahid ng pait ang araw na yon. Tanging isang malaking pagdiriwang ng buhay na muling ibinalik mula sa bingit ng kawalan.
Pagsapit ng gabi, nang tuluyan ng humupa ang kasiyahan at ang mga panauhin ay nagpahinga na, sa kanilang mga silid, nagtungo si Franca sa kusina. Ang buong paligid ay payapa, pinagmamasdan lamang ng malamlam na liwanag ng buwan. Mula sa palamigan, inilabas niya ang isang bandehado ng leche flan na siya mismo ang naghanda ng may buong pag-iingat at pagmamahal. Ang ginintuang arnibal nito ay kumikinang. Ang amoy ng banilya at gatas ay nagdadala ng kapayapaan sa hangin. Dinala niya ang platito sa balkonahe kung saan tahimik na nakaupo si Luis, kalong si Maya na mahimbing ng natutulog sa kanyang dibdib. Dahan-dahang naupo si Franca sa tabi nila. Kumuha siya ng isang maliit na kutsara at hiniwa ang malambot na panghimagas. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang dinadama ang paglapat ng matamis na leche flan sa kanyang dila. Ang tamis nito ay hindi na nagdadala ng babala ng kamatayan o ng mapait na kasinungalingan ng isang biyenang nagbabalat kayo. Ang tamis na nalalasahan niya ngayon ay ang lasa ng purong ligaya. Lasa ito ng tagumpay laban sa pang-aabuso ng katarungang matapang niyang ipinaglaban at ng isang bagong simula kasama ang lalaking tunay na nagpapahalaga sa kanya at ang anak na ipinagkaloob ng tadhana. Sa pag-ihip ng banayad na hangin mula sa ilog ng Bulacan, tuluyan nang nagpaalam si Franca sa mga anino ng kahapon, handang yakapin ang isang bukas na puno ng pag-ibig at kaliwanagan. Lumipas ang 5 taon na tila isang banayad na agos ng ilog sa Bulacan. Ang The Weaver's Sanctuary ay hindi na lamang isang maliit na kanlungan, kundi naging isang tanyag na sentro ng sining, pagbangon, at paghilom para sa napakaraming kababaihan. Ang mga haligi nitong kahoy ay nagtataglay ng libu-libong kwento ng kalungkutan na matagumpay na tinahi patungo sa isang maliwanag na kinabukasan. Ngunit sa likod ng lahat ng tagumpay na ito, isang katanungan ang matagal na nanahan sa isipan ng mga taong nakasaksi sa kwento ni Franca. Natuto ba siyang magpatawad? Isang hapon, habang nag-aayos ng mga sinulid si Franca, nakatanggap siya ng isang liham mula kay Attorney Graciela. Nakasaad doon na pumanaw na si Doña Candelaria sa loob ng piitan dahil sa malubhang sakit na hindi na kinaya ng kanyang tumatandang katawan. Si Ramon naman ay patuloy na binubuno ang kanyang sentensya, tuluyang inabandona ng kanyang mga inaakalang kaibigan at unti-unting nilalamon ng matinding kalungkutan at pagsisisi sa loob ng madilim niyang selda. Nang mabasa ito ni Franca, inilapag niya ang papel sa lamesa. Walang luha ng tuwa o kalungkutan ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Sa halip, naramdaman niya ang isang mahaba at malalim na paghinga na nagpalaya sa huling naiwang bigat sa kanyang dibdib. Pinatawad na niya ang mga ito, hindi dahil naging mabuti sila sa kanya, at lalong hindi dahil karapat-dapat sila sa kapatawaran. Pinatawad niya sila dahil ayaw na niyang itali ang kanyang sariling kaluluwa sa hawla ng poot. Para kay Franca, ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang pagkalimot sa sakit, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang maging lason ang nakaraan sa kanyang hinaharap. Tuluyan na niyang binitawan ang lubid ng galit. Natagpuan ba niya ang kanyang kapayapaan? Ang sagot ay malinaw na nakikita sa bawat sulok ng kanyang tahanan. Nakikita ito sa maliliwanag ng ngiti ni Maya, na ngayon ay masigla nang tumatakbo sa malawak na bakuran. Bit-bit ang mga makukulay na hibla ng buri habang masayang sumusunod sa mga yabag ng kanyang ama-amahan. Nakikita ito sa maaamo at matatag na titig ni Luis, ang lalaking hindi siya pinilit magbago, kundi maingat siyang inalalayan upang mahanap muli ang kanyang sarili. Ang dating bahay na naging saksi sa kanyang mga piping pagluha ay ngayon ay napupuno ng kulay at init ng isang tunay na pamilya. Wala nang mga patagong bulungan, wala nang mga nakakamatay na lihim. Payapa ang kanyang kaluluwa, kasing linaw ng tubig sa ilog pagkatapos ng isang mahaba at madilim na bagyo. At sa bawat babaeng dumadating sa santuwaryo
Nang may luhaan at sugatang mga mata, nag-iwan si Franca ng isang habambuhay na aral. Isang umaga, habang maingat na tinuturuan niya si Maya kung paano maghabi ng isang masalimuot na disenyo, ibinahagi niya ang pinakamahalagang leksyon ng kanyang buhay. Ang tunay na pag-ibig, anak, ay hindi kailanman magiging isang riles ng walang hanggang pagtitiis. Hindi ito nananakit, hindi ito nagnanakaw ng iyong dignidad, at lalong hindi ito pumapatay ng iyong mga pangarap. Ang pamilya ay hindi nasusukat sa pangalan, sa dugo, o sa utang na loob na pilit isinusumbat sa iyo upang maging bilanggo ka. Ang tunay na pamilya ay yaong mga taong pinipiling maging lunas sa iyong mga sugat. Ang buhay ng isang tao ay tila isang malaking banig. May mga bahaging madilim, magaspang, at puno ng pagkakamali. Ngunit kung gagamitin mo ang tamang sinulid ng katapangan, mabubuo mo ang isang obra maestra na walang makakasira. At ang pagmamahal na minsan ay ginamit na bitag at lason laban sa kanya, ngayon ay kasing tamis at kasing dalusay ng leche flan na nakahanda sa kanilang hapagkainan. Isang matamis na handog para sa mga taong tunay na nagpapahalaga at nagmamahal sa kanya.